Muli magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal. Patuloy ulit tayo sa ating paghatid ng Ebanghelyo dahil sa nalalapit na po ang pagdating ng Panginoong Hesukristo upang Kanyang dalhin sa kalangitan ang lahat ng mga sa Kanya sumasampalataya. At dito naman maiwanan sa sandaigdigan ang hindi mga Kanya kasama ang Diyos ng sanlibutan na si Satanas at yaong ikatlong bahagi ng mga masasamang anghel na sila itinapon dito sa kalupaan. So, kailangang magiging mapagmasid tayo at mapagbantay sa ating sarili para sa ating mga pamilya, gayon din sa ating kapwa mananampalataya sa Panginoong Hesukristo upang hindi po tayo mahawa ng gawaing mga sanlibutan. Mga kapatid, ay nalapit na ang pagdating ng Panginoong Diyos dahil nakikita na po natin sa ating kapaligiran ang mga palatandaan na nasa mga huling araw na tayo. Ramdaman natin ang unti-unting pag-init ng kapaligiran at ng mundong ito. Halos umaabot na siya mula 38 degrees Celsius hanggang sa 48 at hanggang 53 ang pinaka mataas. At marami na nga rito ang nabiktima ng heatwave dahil nga po sa itong ating sandaigdigan, ito po ay itinatalaga sa apoy. Kung papaano ang nakaraang lumang sandaigdigan, nakapanahunan ni Adam hanggang kay Noah, ay nilipol po ang sangkatauhan dahil sa sobrang mga kasalanan at hindi na nagustuhan ng Panginoong Diyos ang mga pangyayari sa buong sandaigdigan. Kaya minabuti ng Diyos na linisin ang daigdig sa magitan po ng pagbaha. At ang nasagip lang po ay si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong mga anak na lalaki, at ang mga asawa ng kanyang mga anak. So, 8 lang po sila ang naligtas. Dahil pinangaral ni Noah ang kabutihan na lumayo ang mga tao sa kasalanan at manumbalik sa Diyos. At nagbigay ng babala si Noah sa magitan po ng salita ng Diyos na panahon na upang magbago ang isipan at gawain ng tao at lumayo sa kalikuan. Ngunit pinagtawanan ng si Noah habang pinapagawa ng Diyos ang arka upang maligtas ang buong sanlibutan, ngunit pinagtatawanan ng siya dahil ang arka ay doon ipinagawa ng Diyos sa itaas ng bundok. So dito mga minamahal ay kailangang gampanan natin ang ating tungkulin bilang Kristiyano at pangalagaan po natin ang ating kaluluwa. Dahil ang ikalawang paghatol po ay hindi na po sa magitan ng pagbaha sa buong daigdig, kundi susunugin po ang ating planeta. Gayon din, matutunaw ang mga buntala sa kalangitan at itong sandaigdigan, ito po ang pinaka-impyerno, mga kapatid. So, ang mga palatandaan kung bakit
ay nalapit na ang pagdating ng Panginoon dahil sa sinabi po rito sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5 na kung aking babasahin, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masawayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Nangyari na ito, mga minamahal, sa ating kapaligiran. Ang mga tao ay mas maibigin sila sa kanilang sarili kaysa Diyos at mas maibigin sila sa salapi kaysa Diyos dahil nga ang mga tao ngayon ay kahit na ang salapi ay nanggaling sa kasamaan ay ito po'y kanilang tinatanggap at ang kayamanan ang kanilang pinakapag-asa, ang salapi ang kanilang pinakapag-asa dahil sa nakalimutan na nila ang Diyos. Hindi po masama ang salapi, mga minamahal. Ang paalaala lamang ng Diyos na talaga namang kailangan natin ang salapi, panggastos araw-araw, pambayad ng tubig, ilaw, pambili ng pagkain, gastusin para sa pag-aaral, gayon din ay pagtulong sa kapwa, mga bayarin, buwan-buwan, mga lahat ng pangailangan para po sa maintenance natin para mabuhay tayo sa mundong ito. Ngunit pagka mapunta naman ang isipan ng tao sa pagmamahal sa salapi, yan po ang binigyan diin ng Panginoong Diyos na huwag ibigin ang salapi dahil ang salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya sa ating kapaligiran, iniibig ng mga tao ang salapi. So, nakalimutan na nila ang Diyos. Yan po, mga minamahal, ang pinapalaala sa atin. Nangyayari po yan, nakikita natin sa ating kapaligiran. Halimbawa, katulad sa politika, nandyan ang graft and corruption, kahit na may batas na bawal ang magnakaw sa kaban ng bayan, ginagawa ng mga politiko. Kaya yung mga politiko naman na mga mababait ay pinapalalahanan din yung mga masamang politiko. So makita natin na dito sa daigdigan, nag-away-away ang mga leader ng bansa dahil may mga leader na mabait, hindi magnanakaw, hindi walang ginagawang graft and corruption, ngunit ang ibang politiko naman ay talagang matakaw sa salapi at magnanakaw sa kaban ng bayan. So nakikita po natin yan sa araw-araw na buksan natin ang ating television set, ang radio, sa internet at social media. So nakita na po natin ang palatandaan. Isa po yan sa palatandaan na tayo ay nasa mga huling araw na at malapit na dumating ang Panginoon. So ano pa, karamihan daw sa mga tao ngayon ay mayayabang. So ano pa, mapagmalaki sa sarili. Dahil nga po, ang sabi ng Panginoong Diyos na yung mga mapagpakumbaba, itinataas ng Diyos, yun namang mga mapagmataas ay binababa.
So, kailangan tandaan po natin yan. Pero nakikita natin na karamihan sa mga tao ngayon ay mapagmalaki sa kanilang sarili. Tapos sila ay mapagtungayaw, ano ito, mapag-insulto, no? Mapang-aba sa kanilang mga kapwa. Walang turing. Ano ha? Talagang walang pakundangan ang kanilang ginagawa sa kasamaan. At nakalimutan na ang kabanalan, no? Wala nang panampalataya sa Diyos. Unti-unti na nga po. Unti-unti nang nawawala ang buhay ng pagiging banal ng mga tao. Na-focus na ang kanilang atensyon sa gawaing kalikuan. So, walang katutubong pag-ibig. Unti-unti na ring nanalamig sa pagmamahalan ang sangkatauhan. Alam naman natin na ang Panginoong Diyos ay pag-ibig. Ngunit kung mawala na ang pag-ibig sa damdamin ng tao, ay hatred na po yan. Nandoon na ang pagmamalabis ng kapusukan, ng pakikipagtalo sa kapwa. Nandoon na ang galit na namutawi sa puso. Nawala na ang pagmamahalan sa isa't isa. Nakikita na po natin yan. Kaya kadalasan ay may makita tayong awayan, no? Sa iba't ibang dako ng sandaigdigan at awayan ng minsan mga pamilya, awayan ng mga nagmamahalan hanggang nagkahiwalayan at away, no, ng iba't ibang mga bansa. Nawala na talaga ang pagmamahalan sa isa't isa. So, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag. So, ang kadalasan sa mga tao ay talagang madaling magalit, no? Walang nandoon yung kapusukan ng damdamin. See? Kaya ang kadalasan po niyan ay hindi magkaintindihan ang bawat isa, walang konsiderasyon. So, mga palabintangin. So, yung mga walang ginawang masama, pinagbibintangan na gumagawa ng masama. Kaya talagang hindi magkaintindihan. Nandoon na yung masamang mga isipan. So, yung mga mababait, pinapasama ng mga tao na naghangad, na sila ay kilalanin, no? Nagsusumikap, na sila ay kilalaning mga mababait. Ngunit, sinasakripisyo ang ibang tao. Pinapasama ang ibang tao upang siya ay tanghaling mabuti. So, palabintangin kung ano-anong mga kasalanan ang isensyawalat sa gawain ng iba. Pero kung daw, siya naman ang talagang gumagawa ng kasamaan. So, walang pagpipigil sa sarili, walang self-control. So, nakikita po natin ito ngayon mga minamahal. Kaya nasa mga huling araw na tayo. Nasa mga huling araw na po tayo. Mga mabangis. So, patayan dito, patayan doon. Away dito, away doon. Wala nang mga tinatawag natin na samahan ng kabutihan dahil mababangis na ang tao. So, kahit dito sa ating kapaligiran, halimbawa kayo ay may mga sasakyan, may mga kotse, minsan magkasagian dyan, kaya may tinatawag dyan na traffic, mga violations, no? May konting pagtatalo, nandoon na. Bigla na lamang nagkabarilan. So, malapit na ang pagdating ng Panginoong Diyos. Mabangis ang mga tao, hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matigas ang ulo. Nandiyan na nakikita natin, mga minamahal.
Kaya nga minsan, ah, nandiyan na ang batas, pero mga tao ay sinasalungat pa rin ang batas, ang katigasan ng ulo. See? Makita rin natin minsan sa ating mga anak ay talagang ginagabayan natin sila para hindi po mahawa sila sa katigasan ng ulo ng mga taong gumagawa ng kasamaan. So dito, ang lahat ng mga ito ay, ang sabi ng Panginoong Diyos, ay nawala na ang pagiging maibigin sa Diyos. Napunta na sila sa bisyo, mga kalayawan. So ang lahat ng ito, mga minamahal, ay nakikita natin. Kaya nga, nasa mga huling araw na tayo. Tandaan natin na kung ang tao ay nalulun sa bisyo, nalulun sa kalayawan, ay nawala na siya sa kanyang sarili, napalayo siya sa Diyos, at hindi na siya umiibig sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nawala ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Dangan na lamang dahil si Satanas ang Diablo at ikatlong bahagi ng mga anghel sa kalangitan, iyon po ay sumama kay Satanas. Kaya itinapon sila dito sa sandaigdigan. Kaya dito sa ating daigdig ay mas higit ang mga nangyayaring kasamaan. So hindi na mapigilan ang pagliliyab ng mundong ito. Ito po ay nakatalaga na sa apoy. Ang ating mundo, ito po ang magiging impyerno, mga minamahal. So, sa ating nababasa sa ngayon, lalo na kung ang iba ay nasa kalayawan pa, nasa gawain pang masama, bagamat iniisip nilang sila ay buhay, ngunit sa mata ng Panginoong Diyos, sila ay patay. Ito po ang paalala sa atin ni Apostol San Pablo sa unang Timoteo 5:6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. So mga minamahal, kung ang tao ay napalayo sa Diyos, hindi na siya, wala na sa kanya ang gawaing kabanalan, nalulun sa bisyo, nalulun sa kasamaan, lumayo sa paggawa ng mabuti. No? Ang lahat ng mga ito, mga minamahal, ay nagpaalaala sa atin ng Diyos. So lahat ng mga tao na nandyan pa sa kalayawan, sa bisyo, sa pagiging maibigin, sa salapi, at ang mga tao ay nandoon sa mga gawain na talaga rin namang sinasabi rito na sila ay mga palabintangin, mga palaaway. So, narapat lamang, ang sabi ng Panginoong Diyos, na itakwil mo ang ganitong mga kaugalian, no? Umiwas sa mga tao ng kanilang gawain ay kasamaan, kalikuan, no? Umiwas na tayo, mga minmahal, sa mga gawaing ganyan. See? Manumbalik tayo sa Panginoong Diyos at magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi nawawala. Minsan, on and off ang panampalataya ng tao. Ngunit tandaan lamang natin na tayo ay pinatawad na ng lahat ng ating mga kasalanan the moment na ang tao ay sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.
Kung siya'y naniwala na may isang tao na tinatawag na Kristo na nangaral ng kabutihan, nangaral ng kaharian ng Diyos at ipinapangaral na siya'y naniwala na ang pinapangaral ng Kristo ay ang Diyos ay magbigay ng walang hanggang buhay dahil tayo ay mamatay, ngunit kung sumampalataya tayo kay Kristo na siya ay ating Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang kamatayan ay siyang kabayaran ng ating mga kasalanan, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Kristo, nang siya ay mamatay, nabuhay muli mula sa mga patay, umakyat sa langit at nakaupo sa kanan ng Diyos, sa trono ng Diyos, at naghintay na lamang ng panahon upang siya ay babalik muli sa daigdig na ito upang maghukom, maghatol. So bago dumating ang Panginoong Diyos ay paghandaan po natin, mahalin natin ang Panginoong Diyos dahil mahalaga po ang ating kaluluwa. Binigyan niya tayo ng kaligtasan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, panahon na upang magiging maingat. Tayo ay nasa mga huling araw na. Malapit nang dumating ang Panginoon. Manumbalik tayo sa Diyos. Gumawa tayo ng kabutihan, lumayo sa kasamaan. At mamuhay tayo sa kabanalan. Magandang umaga po. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. mula sa San Jose del Monte, Bulacan, Philippines. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless us all.